Samantala, hindi naman nagustuhan ng Estados Unidos ang muling pagbobomba ng China sa mga barko ng Pilipinas kahapon. Sagot ng embahada, nakahanda itong protektahan ang mga kaalyado nitong bansa sakaling may pagbabanta sa seguridad at kalayaan nito. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng isang minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika. Hindi nagustuhan ng Estados Unidos ang muling pagbobomba ng water cannon ng China sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at Philippine Coast Guard o PCG kahapon. Ayon kay US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, obligado silang protektahan ng kanilang mga kaalyadong bansa tulad ng Pilipinas mula sa mga banta sa seguridad at kalayaan nito. Samantala, balita naman mula sa Russia. Nagbabala ang Russia na mas paiigtingin pa nito ang paggamit ng mas malakas na military forces laban sa Ukraine. Ito ay kung magpapatuloy ang pagtulong ng US at ilang mga kaalyadong bansa tulad na lamang ng pagbibigay ng karagdagang pondo ng Amerika sa Ukraine na aabot sa mahigit $700 million. Sa iba pang balita, nagtipon-tipon naman ng mga civic at labor groups sa South Korea upang magsagawa ng candlelight vigil rally para sa panawagang magbitiw na sa pwesto si South Korean President Yoon Suk-yeol. Ito ay matapos na magdeklara ng martial law ang presidente para pigilan ng anti-state forces na sympathizers daw umano ng Communist North Korea. At iyan ang isang minutong hatid ng mga pinakamaiinit at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.